with the number of lawyers that passed this year's bar exam, a lot of us, or if not all of us, would choose to give back to the Filipino people. Sabi ng jurisprudence natin, those who have less in life should have more in law. Ilan sa mga nakapasa sa 2025 bar examinations nais makatulong sa mga pinagkakaitan ng hustisya. Ang balita ko, February 1, ang pinapakong date na i-disband na raw yung ICI. Ayun, wala nang ICI. Independent Commission for Infrastructure. Bubuwagin na umano simula sa February 1 ayon kay Senator Amy Marcos. Hinanapan talaga ng ORCR kasi wala akong mapakita eh. Wala akong mapakita na maayos na papeles eh. Sasakyan na minamaneho ng anak ng host at vlogger na si James Dikin. Wala umanong papeles ayon sa Land Transportation Office. LTO Chief nanindigang tama ang pag-i-issue ng violation laban sa anak ni Dikin. Magandang hapon, Pilipinas at sa buong mundo. Tayo po ay sabayang napapakinggan sa Radyo La Verdad 1350 ang UNTV Radio. Una sa ating mga balita. Iginit ni Department of Health Secretary Teodoro Herbosa na hindi na kailangan ng guarantee letter sa mga ospital na accredited ng DOH dahil sa pagpapatupad ng Zero Billing Program. Malaking tulong naman ang 1 billion pesos na inilaan ng ahensya para sa pagpapatupad ng programa sa local government hospitals. Ito ang balita ni Nel Mari Buhok. Constituents are free to ask assistance from their elected officials. But do they need a guarantee letter from them to get assistance? No. They can go straight to the Department of Health and we will help them if they need help. And if we have the funds, we will provide the funds if they are qualified to get the funds. Hindi pipigilan ng Department of Health ang sinuman na lumapit sa mga halal na lingkod ng bayan para sa medical financial assistance sa pamamagitan ng Guarantee Letter o GL. Pero ayon kay Health Secretary Teodoro Herbosa, hindi na kailangan ng guarantee letter sa DOH hospitals dahil ipinatutupad na ng pamahalaan ng Zero Balance Billing Program. So sa taong bayan, zero balance billing na po ang inutos ng presidente. Bayad na ang bill nyo. Kahit 2 million, 2.7 million yung malaking bill na binayaran ng DOH para sa pasyente. Zero balance. Magpa-admit kayo sa basic accommodation at zero balance po. Hindi kayo withhold ng treatment. Treatment will be given to you. Ayon sa kalihim, inaasahan bago matapos ang Enero o sa kalagitnaan ng Pebrero ay ilalabas na nila ang guidelines para sa medical assistance for indigent and financially incapacitated patients o MAIF. Mahigpitan niya nilang ipatutupad ang Section 19 ng nakasaad sa 2026 General Appropriations Act na nagbabawal sa mga politiko na sumali sa mga pamamahagi ng anumang uri ng financial aid. Pinaplano ng DOH na mailaan ang MAIF sa mga pasyente na nasa semi-private hospital. So in the IRR that we're drafting for the support fund to LGU hospitals, sa MAIP, we are going to use basic accommodation and semi-private. Pero kung naka-suite room ka at single room, palagi ko hindi ka qualified to use medical assistance fund from your tax money. Tax money yan. Para naman sa Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth, mas pinabilis na nila ang pagbabayad ng claims ng mga ospital para na rin sa ipinatutupad na Zero Balance Billing Program. At dahil po nakita na po nila na mabilis po yung bayad at nakikinabang nga po yung even the professional fees of the doctors are substantially covered. Marami na pong nadagdag na mga facilities na nag-o-offer po nitong ating Z-package like acute myocardial infarct. Kahit po private hospital ngayon nag-no-balance bill na. Kasi nakikita po nila yung iba pong pasyente lumilipat na ng ibang hospital. So yun po yung market pressure na pati yung private hospital nag-i-engage na. Malaking tulong naman sa DOH ang 1 billion pesos na inilaan para sa Zero Balance Billing Program. Pangunahing makikinabang dito ayon kay Secretary Herbosa ay ang local government hospitals.
For the level 1 hospitals, ang feeling namin, kaya na siya i-support nung increased benefits of PhilHealth. So, alam yun ng mga local chief executive. But for hospitals, for LGUs that have level 2 and level 3 hospitals, ito yung mas complex procedures and higher cost of care. Sila yung gagamitin nating pilot. Nel Maribuho, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Tiniyak ng House Committee on Public Accounts na gagawa ng mga hakbang ang Kamara para hindi mapaghimasukan ng politika ang pamamahagi ng tulong ng gobyerno sa publiko sa ilalim ng 2026 National Budget. Pero tanong ng Makabayan Blog, paano maisasakatuparan ng Kongreso ang oversight sa anilay pork items na may direktang kinalaman umano ang mga mambabata sa pagpapatupad? Ito ang balita ni Rosalie Cos. Whether congressman man yan, senador man yan, mayor man yan, lokal na official man yan. Kasi nga, syempre, very explicit yung pong prohibition na dapat hindi po kasali yung pong mga politiko dito. Ngayong isa ng ganap na batas ang 6.793 trillion pesos na General Appropriations Act for Fiscal Year 2026 o pambansang pondo ngayong taon, tiniyak ni House Committee on Public Accounts Chairperson at Bicol Cero Party List Representative Terry Ridon ang congressional oversight at hinikayat ang partisipasyon ng publiko para matiyak ang transparency at pananagutan sa paggamit ng kaban ng bayan. Kabilang narito ang pagtitiyak na maipapatupad ang pagbabawal sa mga politiko na manghimasok sa pamahagi ng mga tulong pinansyal ng pamahalaan. Kasabay nito ang pagbibigay diin sa kahalagahan ng masusing pagbabantay ng Kongreso, katuwang ang publiko sa mga ahensya ng pamahalaan. Very important din po syempre yung bahagi at concern ng atin pong mga kababayan sa usapin po ng political interference, particularly sa usapin po ng mga ayuda at social programs. So, to be very clear, naging very specific po yung provision against political interference of politicians in yung pong delivery of aid and delivery of social programs to beneficiaries. Itinuturing ang House Public Accounts Committee na pangunahing oversight committee sa public expenditure. Kaya makikipagtulungan ito sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan kaugnay ng pagpapatupad ng kanilang mga proyekto at programa, magmula sa procurement at implementasyon gaya ng Department of Public Works and Highways, Education at Agriculture, gayon din ang Departments of Health, Social Welfare and Development at iba pa. Pero nagpasaring naman ang Makabayan Block sa sinasabing congressional oversight. Tanong ng mga ito, papaano maipatutupad ng Kongreso ang oversight sa iba't ibang pork items na mismong ang mga mambabatas umano ang may direktang kinalaman sa pagpapatupad. Dagdag pa ng mga ito, hindi maaasahan ng mga mambabatas dahil kontra umano ito sa kanilang interes sa pork barrel system. Binigyang diin ng Makabayan Block na ang totoong oversight o pagsubaybay ay ang patuloy na paglaban ng publiko laban sa lahat ng uri ng katiwalian. Taong bayan nila ang magbabantay at lalaban sa abuso sa kaban ng bayan. Rosalie Cos, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Diretsang inihayag ni Senator Amy Marcos na planchado na ang panibagong impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon sa Senadora, handang-handa na ang mga nasa likod nito kaya't hindi na siya magugulat kung maihahain ito sa susunod na buwan. Ito ang balita ni Jed Neresina. Wala akong kaduda-duda magfa-file ng impeachment. Parang handang-handa na eh. I believe so. Magugulat ako kapag hindi. Naniniwala si Senator Amy Marcos na walang dudang matutuloy ang paghahain ng panibagong impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte sa darating na buwan ng Pebrero. Naudlot ang kasong impeachment noong nakaraang taon matapos ideklara ng Korte Suprema na unconstitutional ang Articles of Impeachment na isinampa ng House of Representatives sa Senado laban sa pangalawang Pangulo. Sa darating na February 6, 2026, matatapos na ang one-year ban ng Korte kaya doon pa lamang maaaring isampa ang panibagong impeachment case laban kay VP Duterte. Kaugnay nito, sinabi ni Senator Marcos na kung matuloy man ito ay gagawin nila ang kanilang trabaho.
bilang senator judge sa impeachment trial. Ito ay kahit pa aniya kaibigan niya si Vice President Duterte. Lahat yan magbabase sa ebidensya. Pero sa ngayon, wala naman tayong nakikitang ebidensya pa. Hindi ko alam kung ano ang gagamitin ng katibayan laban sa kanya. Kung may bago ba, kung may mabigat ba, kung papayag ba sa kanilang proseso ang Korte Suprema. Marami pa at very speculative pa tayo at this point. Ngunit paliwanag ng senadora, nasa mababang kapulungan pa rin ang boto kung maitutulak muli ang impeachment ni VP Sara. Maliwanag naman aniya ang guidelines na itinakda ng Korte Suprema kaugnay nito. Wala akong alam tungkol dyan kasi wala akong balak na tumulong sa impeachment na yan. Wala akong nakikitang karagdagang grounds. At kung tutuusin, ang hatol ng ating Korte Suprema ang nagbigay ng additional procedural guidelines para maliwanag yung impeachment. Kaya kinakailangan siguro ayusin muna nila yung impeachment saka natin makomentahan. Kaugnay nito, suspetsya ng presidential sister na posibleng gamitin ang 2026 national budget para pagulungin o pondohan ang pag-usad ng impeachment. Hindi ko alam. Wala pa naman pinag-uusapan ng impeachment. It's entirely speculative. Ang akin lamang, bakit nagsasantabi ng sangkatutak na ayuda? Wala nang national election. Tulad ng sinabi ko, wala man preba, nagiging malisyoso ka na Kasi pag nag-iipon ka o nagtatabi ka ng sangkatutak na pera, para saan yon? Magtatanong ka talaga. Giniling at pinirapiraso kung ilarawan ni Senator Marcos ang sinapit ng pondo ng bansa ngayong taon, kung saan aniya ang mahahalagang proyekto partikular sa transportation sector, ilang flood control projects at tulay ay tinapyasan. Dagdag pa ng senadora na habang may malalaking kaltas ay may mga pondong biglang lumobo, gaya ng mga programang dati ay zero o barya lang, ngunit ngayon ay jackpot sa budget. Jed Neresina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Binigyan diin ni House Committee on Public Accounts at Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon na hindi nakabatay sa pangakong proyekto o pondo ang proseso ng impeachment. Ito ang tugon ng kongresista sa paniniwala ni Senator Amy Marcos na ang pork barrel umano sa 2026 budget ay posibleng magamit upang isulong ang panibagong impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Dagdag pa nito, malayang mag-endorso ng panibagong impeachment case ang sinumang kongresista o maghain ang anumang civil society group laban kay VP Duterte sa February 6, 2026, ang itinakdang pagkatapos ng one-year ban para makapaghain ng panibagong impeachment complaint laban sa opisyal batay sa desisyon ng Korte Suprema. Impeachment proceedings naman po are not based on projects that are promised. No? Impeachment proceedings are based on quests for truth and accountability, particularly on the use of confidential funds. No? So the basis for the impeachment last year has not changed actually for 2026. So if House members or civil society would want to file it again as soon as the one-year ban is finished, I think they are free to do so. And I don't think they will be motivated by any promises of any projects for 2026. Hanggang sa katapusan na lamang ng Enero ang tatagal ng Independent Commission for Infrastructure o ICI dahil bubuwagin na umano ito sa unang araw ng Pebrero ayon sa anunsyo ni Senator Amy Marcos. Ngunit ayon mismo sa ICI, wala pa silang natatanggap na formal na abiso mula sa Malacanang hinggil dito. Ito ang balita ni Jed Neresina. Ang balita ko, February 1, ang pinapakong date na i-disband na raw yung ICI. Wala ng ICI sa Pebrero.
Ito ang revelasyon ni Senator Amy Marcos matapos mabalitaan ang umano'y nakatakdang pagbuwag sa Independent Commission for Infrastructure o ICI pagsapit ng Pebrero 1 ngayong taon. Paliwanag ng senadora, wala na rin naman ang mga commissioner nito matapos mag-resign si former Department of Public Works and Highways o DPWH Secretary Rogelio Babe Singson noong December 15 at si Commissioner Rosana Fajardo nitong katapusan ng Disyembre. Sa bagay, nag-resign na lahat ng member pero wala pong maliwanag. Lumampas na yung due date na December 15, sabi may matcha-charge na. Lumampas na rin ang Pasko, lumampas na yung New Year at saka Three Kings, wala pa rin. Kaya hindi ko alam kung saan ito patungo. Ngunit sa panig ng ICI, ayon kay Executive Director Attorney Brian Keith Hosaka, wala pa silang natatanggap na impormasyon sa Malacanang na sumusuporta sa pahayag ng senadora. Kaugnay nito, nauna nang inihayag ng palasyo kahapon na patuloy ang trabaho ng ICI sa investigasyon sa flood control projects anomaly. Kahit na wala pang katiyakan kung magtatalaga si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ng kapalit ng mga nagbitiw na commissioners at tanging ang chairman na lamang nito na si dating Supreme Court Justice Andres Reyes ang natitirang miyembro nito. So hindi naman po titigil. Kahit po sabihin natin na isa na lang ang miyembro ng ICI, nandiyan pa rin naman ang Executive Director, patuloy pa rin po ang pag-iimbestiga. Hindi po titigil sa pag-iimbestiga. Jedne Resina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Susunod sa Ito ang Balita. With the number of lawyers that passed this year's bar exam, a lot of us, or if not all of us, would choose to give back to the Filipino people. Sabi ng jurisprudence natin, those who have less in life should have more in law. Ilan sa mga nakapasa sa 2025 bar examinations nais makatulong sa mga pinagkakaitan ng hustisya. Not alarming, but there is a new variant out there. So I think the warning I will give is for Filipinos that will travel to the temperate countries, that will go to North America, to the UK. Department of Health tiniyak na walang dapat ikaalarma ang Pilipinas sa super flu variant sa kabila ng naitalang positibong mga kaso sa bansa. Inilabas na ng Supreme Court ang resulta ng 2025 bar examinations na isinagawa noong nakaraang Setyembre kung saan mahigit 5,000 ang nakapasa sa pagsusulit. Top 1 sa listahan ng 2025 bar passers ay nagmula sa University of the Philippines Diliman College of Law. Wala sa Maynila, ito ang balita ni Dante Amento live. Dante, ilan ang naitalang passing rate ng 2025 bar exams? Magandang gabi, June. Batay sa inilabas na datos ng Korte Suprema, 48.98% ang passing rate na naitala sa 25 bar examinations. Matapos ang 2025 bar examinations, inilabas na kanina ng Supreme Court ang resulta ng pagsusulit. 11,425 ang nakatapos ng pagsusulit, 5,594 ang pumasa, nakatumbas ng 48.98% passing rate. Mayroong 5 na nadiskwalipika dahil hindi nakapagsumite ng kumpletong hinihinging dokumento. 75% ang inaprobahang passing grade ng Supreme Court and Bank. If only I could pass all of them, I could have done that too. But as you know, the best I could do was to support them, to inspire them, to make them know that I am here to give them a just bar. Bago ilabas ang resulta ng bar exams, pinasalamatan ni 2025
Bar Chairperson Justice Amy Lazaro Javier ang lahat ng justices ng korte. Ipinakilala ang bar examiners sa 6 na mga subject. Pagkatapos ay inanunsyo ang 20 bar top-notcher. Ang top 1 ay si Jen Ruel Ray Sanchez mula sa University of the Philippines Diliman College of Law na nakakuha ng 92.70% rating. Top 2 at 3 ay mula sa University of Santo Tomas, Manila. Top 4 mula sa De La Salle, Lipa. At top 5 ay galing sa University of Santo Tomas, Manila. Aminado si Justice Lazaro Javier na nananatiling isa sa pinakamahirap na bar exam sa mundo, ang Philippine Bar Examinations. The others, they already do multiple choice. But the Philippines, I think, our bar is the hardest of all. Very, very challenging and very much different from the rest of the world. June, sa kabuuan na sa top 20 ay galing sa UP Diliman, o 6 na nasa top 20 ay galing sa UP Diliman at 4 sa UST Manila. Ikinatuwa ni Justice Lazaro Javier dahil may nag-top din mula sa Bukidnon State University sa Mindanao. Dagdag pa nito, sa lahat ng mga hindi pinalad, hindi pa naman katapusan ng lahat sa kanilang pagnanais na makapasa sa bar exams at makapasok sa legal profession. And for my bar babies who did not make it, you may grieve, you may cry out, even loud, but tomorrow you have to pick up the pieces and start anew. Never believe that you're a failure. Never believe that you are hopeless. Binigyang diin ni Justice Lazaro Javier, ang top 2 ngayon ay pangalawang beses nang kumuha ng bar exams. Ang unang pagkuha nito ng pagsusulit ay mahigit 10 taon na ang nakararaan. Sa mga kumuha ng bar exams na hindi pinalad, ito ang payo ng maestrado. Review, refresh, and then take the bar again, because you would never know. There would be no closure. You must have a closure. And the closure is the successful taking of the bar, because you will be a lawyer. Jun, bagamat pasado na nga sa bar examinations itong mahigit 5,000 examinee, hindi pa naman sila ganap na matatawag nating mga abogado sapagkat sila ay manunumpa pa at pipirma doon sa tinatawag nilang Roll of Attorney kung saan gaganapin po yan sa February 6. Samantala, ang 2026 bar examinations naman ay maagang inanunsyo ng Korte Suprema na gagawin sa September 6, 9 at 13, 2026. At sa lahat ng mga nagnanais na mag-take ng bar exams ay maaari nang makipag-ugnayan sa Korte Suprema. Yan man ang ating update mula dito sa Korte Suprema. Balik sa iyo, June. Maraming salamat, Dante Amento. Sa paglabas ng resulta ng 2025 bar examinations, kanya-kanyang landas ang tatahakin ng mga bagong abogado ng bansa. Ayon sa ilang bar passers, pipiliin nilang maglingkod sa mga kapwa Pilipinong pinagkakaitan ng hustisya. Ito ang balita ni Ivan Alvarez. Binalot ng iyakan, sigawan at pagpupunyagi ang courtyard ng Korte Suprema sa Maynila nang opisyal nang ilabas ang listahan ng mga nakapasa sa 2025 bar examinations. Nabawi ang lahat ng hirap ng paghihintay sa ilalim ng matinding sikat ng araw nang makita na ng mga bar taker kasama ang mga mahal sa buhay ang kanilang pangalan sa LED screen. Ayon sa kanila, iniaalay nila ang tagumpay na ito sa Diyos, sa pamilya at sa bayan. Katulad na lang ni Ian Billones na nakadalawang take ng bar bago nakapasa at isang government employee na bumiyahe pa mula Iloilo upang personal na saksihan ng pagkakataong ito. With the number of lawyers that passed this year's bar exam, a lot of us, or if not all of us, would choose
to give back to the Filipino people. Sabi ng jurisprudence natin, those who have less in life should have more in law. Ngayong abogado na siya, gagamitin niya ang propesyon upang maging boses para sa mga naaapi. There are a lot of our kababayans na nangangailangan ng hustisya, ng legal advice, but they cannot afford it. Provide them with legal services, especially to the marginalized. Ang top 20 na si Ronald Vincent Gonzalez mula sa University of the East, planong magtrabaho sa Public Attorney's Office upang bigyan ng libreng serbisyong legal ang mga mahihirap. Marami po kasi tayong nakikitang mga injustices ngayon, mga napagkakaitan ng privilege, ng makakamit ng tamang hustisya. Kaya sa PAW po, bilang PAW lawyer, nais ko pong kahit paano makatulong sa mga underprivileged, sa mga mahihirap. Ang top 17 na si Randall Pabellane mula Arellano University naniniwalang susi ang pagkakaroon ng mas maraming abogado upang maabot ang mga nasa marginalized sector. Napakahalaga po na magkaroon ng maraming abogado kasi karamihan sa mga kababayan natin hindi masyado accessible yung legal services. So mas mabuti na magkaroon ng mas marami pang mga lawyer na quality para yung mga kababayan natin pag kailangan natin nila ng legal services may malalapitan sila. Samantala, nagbigay-pugay rin ang mga bumubuo ng 2025 bar examinations sa lahat ng bar takers, pumasaman o hindi, bilang pagkilala sa kanilang tapang, tiyaga at matibay na paninindigan sa pagharap sa hamon ng bar, na kinikilala bilang isang mahalagang hakbang sa paglalakbay tungo sa pagiging bagong henerasyon ng mga abogado ng bansa. Evan Alvarez, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinakahalagahan. Narito naman ang mga balita sa iba't ibang panig ng mundo. Ihahatid ng ating global correspondent na si Maven Carizo mula sa Perth, Australia. Magandang gabi sa inyo dyan, June. Ipinare-recall ng kumpanyang Nestle ang isang batch ng SMA infant formula milk bunsod ng posibleng kontaminasyon ng Cerulide bacteria. Ang batch code ay makikita sa ilalim ng mga tin can o box ng powdered formula o di kaya ay sa gilid o itaas ng container ng ready-to-feed milk formula. Pakiusap ng Nestle sa consumers na mayroon ng ganitong produkto na huwag itong ibigay sa kanilang mga anak at itapon na lamang. Nag-alok din ng refund ng kumpanya sa sinumang nais na mapalitan ang nabili nilang kontaminadong produkto. Line ang sinumang nais makipag-ugnayan kaugnay ng recall. Inihayag ni South Korean President Lee Jae-myung na nakiusap siya kay Chinese President Xi Jinping na mamagitan sa pakikipag-ugnayan ng SOCOR sa North Korea. Sa kanyang pahayag, sinabi ni Lee na pinayuhan siya ng Chinese President na maghintay pa at habaan ang pasensya sa pakikipagkasundo sa North Korea. Ayon kay Lee, patuloy ang kanilang hakbang upang magkaroon ng dialogo sa North Korea upang muling buksan ang usaping pangkapayapaan sa Korea Peninsula. Ang South Korean leader ay kasalukuyang nasa state visit sa bansang China. Balik operasyon na ang ilang commercial flights mula Venezuela papasok ng US, ayon sa US Department of Consular Affairs. Gayunman, nananatiling mataas ang demand sa flight tickets at limitado pa rin ang schedule ng paglipad. Dahil dito, pinayuhan ng US government ang mga mamamayan nito na nasa Venezuela na magbantay ng available flight information upang agad na makalikas.
Samantala, nananatili namang nasa Level 4 travel advisory ng US ang Venezuela o no travel status dahil sa banta ng kidnapping, illegal detention at torture. Kasunod ito ng ginawang pag-aresto ng US military kay Venezuelan leader Nicolas Maduro. At yan ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Mula dito sa Perth, Australia, ako si Maven Carizo. Magandang gabi. Maglalagay ng 20 Health Emergency Response Team stations sa Department of Health sa daraanan ng traslasyon sa Biyernes. Ilan sa mga ito ay ipupwesto sa Quirino Grandstand, National Museum at Quezon Boulevard, habang ang iba ay nasa kahabaan naman ng Quezon Avenue. Payo ng DOH sa mga sasama sa prosesyon, agad na lumapit sa kanilang mga tauhan kung makararamdam na hindi maganda upang agad silang mabigyan ng paunang lunas. 17 kaso na ng super flu variant ang naitala sa Pilipinas noong nakaraang taon ayon kay Health Secretary Teodoro Herbosa. Nagbabala ang kalihim sa mga bumibiyahe sa ibang bansa na mag-ingat dahil sa pagkalat ng nasabing flu variant na laganap sa North America at United Kingdom. Ito ang balita ni Nel Maribuhok. Not alarming, but there is a new variant out there. So I think the warning I will give is for Filipinos that will travel to the temperate countries, that will go to North America, to the UK. Hindi dapat mabahala ang Pilipinas kahit pa may naitala ng positibong kaso ng super flu variants sa bansa. Ito ang pahayag ni Department of Health Secretary Teodoro Herbosa. Sa ulat ng kalihim, 17 cases na ng bagong influenza subclass ang natukoy batay sa review na ginawa sa Epidemiology Bureau data ng DOH. Natuklasan ito sa Metro Manila, ngunit lahat anya ng mga tinamaan nito ay nagsigaling na. Actually, we've detected the super flu here. Since we reviewed our Epidemiology Bureau's surveillance of flu cases, and we've actually detected about July-August about 17 cases that were determined to be of the new subclass of the super flu. All of them have recovered. Nagbabala naman ang Health Secretary sa mga biyahe o pupunta sa mga malalamig na bansa na mag-ingat sa kumakalat na bagong flu variant. If you're going there, be knowledgeable that there is a spread of super flu in that area. Maybe get the Northern Hemisphere vaccine. That's my best advice for them. Kung magta-travel kayo, bibisita kayo sa kamag-anak nyo sa malamig winter places, get the shot. The Northern Hemisphere shot, not the Southern Hemisphere shot. Paalala ng DOH, lalo na sa mga may trangkaso, gawin ng kaukulang mga hakbang ng pag-iingat at pagpapagaling para hindi rin makahawa sa iba. As long as makapagpa-vaccinate yung high risk, if you're a young individual, you get flu, the same precautions, public health precautions. If you're sick, stay at home. If you're infected, you have upper respiratory infection, you should cover your face with a face mask. And then better stay at home and then recover para you don't spread the flu. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Walang katotohanan. Ito ang tugon ni Health Secretary Ted Herbosa sa usap-usapang papalitan na siya sa pwesto. Kasunod na rin ito na lumutang na issue ng napipintong cabinet revamp. Ngunit ayon kay Secretary Herbosa, nasa pagpapasya pa rin ni Pangulong Ferdinand Marcos kung mananatili siya sa kanyang posisyon. There's no truth to that. I think Yusek Claire already said yesterday that there is no revamp of the cabinet. But we in the cabinet all serve at the pleasure of the president. So if ever the president wants to replace me, that is the prerogative of our president. We continue to fulfill all his mandates, zero balance billing, bukas centers, and all this focus on the higher budget is emphasis on health. So I think we will continue to pursue the mandates of the president with emphasis on better healthcare for all Filipinos. Susunod sa Ito ang Balita. Mahal. Nakakagulat. Medyo hindi sapat sa budget namin. Kaya
Meron talaga ngayon sa gulay kasi historically speaking naman po, pagdating talaga dito sa mga panahon na to, after Christmas, Pasko, tapos malamig ngayong first quarter, meron po talaga tayong sa supply side kakulangan. Presyo ng siling labuyo, kamatis at kalamansi dumoble ang presyo matapos ang holiday season. Kakulangan ng supply dahilan ng pagtaas ng presyo ayon sa Department of Agriculture. Importante rito, kapag nagkasala, dapat parusahan. At yun na rin ang sinabi ng ating Chief PNP, zero tolerance for misconduct. Mahigit 4,000 administrative cases na mga pulis noong isang taon, narisolba na. Tinulungan na UNTV News and Rescue ang isang motorcycle taxi rider at pasahero nito matapos masukatan sa isang aksidente sa Lipa City. Samantala, isang babae rin na hinampas ng tubo sa ulo sa Negros Occidental ang narespondihan ng UNTV News and Rescue Team. Kapwa nangyari ang dalawang insidente noong gabi ng January 5. Ito ang balita ni Leslie Wirem. Malapit na po kami, nasa na po kami. Basta parang intersection na siya, patawid na po kami. Then, nung nag-iintay po kami kasi may mga sasakyan po. Bigla na lang pong may sumalpok sa likod ko. Tapos yun na po yung tricycle po pala. Sa Batangas City, nagtamo ng mga sugat at pasa ang isang motorcycle rider at ang pasahero nito matapos masangkot sa isang vehicular accident sa intersection sa Barangay Mataas na Lupa, Lipa City, Batangas, bandang alas 10 ng gabi, January 5. Nung malapit na po kami sa may rotonda, meron pong papasok na Aerox po yata. Hindi ko po sure kung Aerox yun Basta motor. Tumalsik na kami, nadaganan na yung CS nandoon sa may pumasok doon sa may unahan ng tricycle. Tapos ako nadaganan ng motor. Ayon sa rider, nagbigay daan ito sa isang tricycle driver sa intersection nang bigla silang mabanggapan ng isang tricycle mula sa likuran nito na ikinagulat ng mga biktima. Kaagad na nagsagawa ng assessment ang rescue team sa mga biktima. Wala pong sugat. Wala rin pong parang nilang pasa, walang pasa. Hindi ko lang po masyado pa makita at malamig. Sige. Ako. Bakit yung po lang okay lang po? Sige po. Kasama. Parang lamog lang po or may Matapos malapatan ng first aid ang mga biktima, ay kapwa dinala ang mga ito sa NL Villa Memorial Medical Center upang mas mabigyan ng kaukulang atensyong medikal. Wala ka bang dito sa bang? Ay ka sa bang? Samay? Ma'am, sorry yung TV. Nagbunigan ka naman ha? Amo lang, di nang pinakasakit sinusubong ma'am. Amo lang sa wala. Digan ka naman ha? Nananin mo mata? Hindi na naman buklat. Ano din lang po, sino ka, bala ka? Sa Bacolod City, hinang-hina at hindi halos makapagsalita ang isang babae matapos hampasin ng tubo sa noo sa Purok Kaguykoy, Barangay 2, Bacolod City, mag-aalas 11 ng gabi, January 5. Malaking bukol at hiwa sa noo at nagkaroon din ng pamamaga sa likod ng ulo ang biktima dahil sa pagkakabagsak nito. May ID ka da? Wala niya kanina. May ID ka? Wala? Wala. Ano yung pamigilin mo? Pila ka na? Ayon sa saksi, hirap na palakad-lakad ang 34 anyos na dugo ang babae papunta sa direksyon ng plaza. Walang nakitang kamag-anak nito sa lugar. Itinawag ng Local Disaster Risk Reduction and Management Office sa UNTV News and Rescue upang tulungan ang biktima. Agad itong inassess ng team at nilapatan ng first aid at saka inendorso sa kustodiya ng mga pulis. Sinamahan na rin ng team ang babae sa ospital upang mabigyan ng karagdagang atensyong medikal. Sa mga nangangailangan ng agarang tulong sa panahon ng aksidente o sakuna, maaaring makipag-ugnayan sa UNTV News and Rescue Hotline 8911-UNTV o 8911-8688. Leslie Widem, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan.
Umaray ngayon ang maraming mamimili dahil sa doble ang itinaas ng presyo ng ilang pangunahing gulay sa mga pamilihan matapos ang holiday season. Kabilang sa mga nagmahalang presyo ang mga sangkap na karaniwang ginagamit sa pagluluto gaya ng kamatis, kalamansi at siling labuyo. Ito ang balita ni Mia Alonzo. Mahal. Nakakagulat. Medyo hindi sasapat sa budget namin. Kaya Hindi mapigilang mapangiwi at mapailing ng ilang mga mamimili ngayon sa itinaas na presyo ng ilang gulay sa pamilihan. Ilan sa mga gulay na nagtaas ngayon ay ang kamatis, kalamansi at ilang mga gulay bagyo. Ayon sa mga retailer, dala na rin ng malamig na panahon at kakulangan ng supply. Kaya naman hindi rin nila maibaba ang presyo dahil sila rin naman ang malulugi. Sa kasalukuyan, ang presyo ngayon ng kamatis ay naglalaro sa 180 hanggang 200 pesos per kilo na dati nabibili lamang sa 60 hanggang 70 pesos kada kilo. Habang sa kalamansi naman, dati rin nasa 60 to 70 pesos per kilo. Ngayon ay nasa 150 pesos na ang kada kilo. Tumaas din sa 200 pesos ang kilo ng ampalaya. Habang sa pechay at repolyo naman, 100 pesos na ang per kilo mula sa dating 60 hanggang 80 pesos lang mabibili. 40 pesos naman ang itinaas sa talong mula sa dati nitong presyo na 120 pesos kada kilo. Sa sibuyas, marami pa rin ang hindi nakakasunod sa itinakdang maximum suggested retail price. Ang imported na pulang sibuyas ay mabibili pa rin sa 180 hanggang 200 pesos per kilo na dapat ay nasa 150 pesos per kilo lamang. Kaya naman ang mamimili na si Mang Rizaldi at Aling Asunsyon walang magawa kundi pagkasyahin na lamang ang budget sa kung ano ang aabutin, lalo pa ang mga nagmahalay mga pangunahing sangkap na iniimbak sa bahay. kamatis po, mahal ang kamatis. 200 ang kilo ng kamatis ngayon. Wala, patingi-tingi lang. Hindi tulad dati na nakukuha mo lahat. Expect na wala ka naman magagawa eh. Dapat ngayon mura na mabili ngayon dahil December na, anihan na eh. Pero lalo pang tumaas, lalo ang kamatis. Samantala, noong kasagsagan ng holiday season, pumalo naman sa 1,000 hanggang 1,200 ang kilo ng siling labuyo. Bagamat may mga ganito pa rin ang presyo sa ilang pamilihan, may mga nagbaba na sa kalahati ng presyo nito sa ilang stall sa Marikina at Kamuning Public Market. Sa kasalukuyan, may mga stall na lang na nagbebenta ng naturang variety ng sili sa halagang 400 hanggang 700 pesos ang kada kilo. Gayunman, bagamat bumaba, mataas pa rin ito ayon sa mga retailer kung talagang ikukumpara sa regular na presyo noon na nasa 100 to 200 pesos lang ang kada kilo. Yung supply kulang, nasisira dahil sobrang lamig, nasisira yung gulay. Hindi sila pwede ng sobrang lamig, sobrang init. Kailangan balance lang. Pero bumaba naman siya, hindi kagaya nung Pasko talaga na medyo mataas. Medyo mataas pa siya sa regular price pero pababa na rin. Samantala, aminado naman ang Department of Agriculture na may pagtaas talaga ngayon sa presyo ng ilang gulay sa palengke. We can say na meron talaga ngayon sa gulay kasi historically speaking naman po, pagdating talaga dito sa mga panahon na to, after Christmas, Pasko, tapos malamig ngayong first quarter, meron po talaga tayong sa supply side, kakulangan lalo na po for the lowland. Pero pagdating naman na po ng, magsa-summer na po, bababaan na rin ang presyo dahil nga po yung supply is parating. Kasi sabi nga nila, hindi ganun kadami ang supply ng kamatis, so yan naman po bumaba na daw po yan eh. Kasi last week daw po nasa 300, umabot po ng 300. So ngayon nasa 200 na po yung parang prevailing niya. So bumaba na. So we're expecting na bababa na po yan dahil may nakikita naman po tayo na mag-aanihan now this coming weeks. Dagdag pa nito, bagamat may pagtaas sa presyo, mayroon pa ring stall sa mga pamilihan na nagbebenta ng mas mababang presyo. Pinapayuhan ng mga mamimili na maghambing at maghanap ng presyong pasok sa kanilang budget. Tiniyak din ng ahensya na patuloy ang kanilang inspeksyon at monitoring upang masiguro na nasa tamang presyo ang mga bilihin. Sa ngayon, inaasahang panandalian lamang ang pagpalo ng presyo at babalik sa dating antas ito pagdating ng karagdagang supply mula sa mga ani sa mga susunod na linggo. Mia Alonzo, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nagsagawa ng investigasyon ngayong araw ang Land Transportation Office hinggil sa reklamo ng transport vlogger na si James Dicken sa social media patungkol sa umano'y hindi tamang pag-i-issue ng reckless driving violation ticket
ng LTO laban sa kanyang anak. Depensa naman ng LTO, tama lang ang ginawa ng traffic law enforcer at mas nadagdagan pa ang nakita nilang paglabag dahil wala umanong maipakitang papeles ng sasakyan ang anak ni Deacon. Ito ang balita ni Benedict Samson. Hinanapan talaga ng ORCR kasi wala akong mapakita Wala akong mapakita na maayos na papeles Wala umanong naipakitang papeles ang driver ng pickup na kinilalang anak ng transport vlogger na si James Deacon. Ayon kay Land Transportation Office Chief, Assistant Secretary Marcus Lacanilaw, sinita ng traffic law enforcer ang anak ni Deacon sa Skyway Stage 3 noong December 18, 2025 dahil sa pagtawid sa solid yellow lane para makalabas sa Quezon Avenue exit. Ayon sa LTO, kapag ganito ang nagawang paglabag ng isang driver, pasok na ito sa kategoryang reckless driving at hindi ang idinadaing ng vlogger na dapat sana ay improper lane change o di kaya ay disregarding traffic signs. Ang ganitong marka sa kalsada ay nagsasaad na bawal ang paglipat ng linya o pagsingit, yung double lane. Kahit po nalampasan niya ang exit, ang tamang gawin po ay magpatuloy at dumaan sa susunod na exit. Ang pagkakamaling makaligtaan ng exit ay hindi nagbibigay ng pahintulot upang lumabag sa malinaw na traffic control markings. Kaninang umaga, sa isinagawang investigasyon ng LTO hinggil sa mga reklamo ni Deacon na kanyang ipinost sa social media, lumabas na walang kaukulang papeles ang sasakyan na minamaneho ng kanyang anak nung oras na ito ay masita sa Skyway. Ang kanyang papel na dala-dala ay hindi nga po sales invoice, hindi rin ORCR. Totally wala pong papel yung sasakyan. Kasi yung papel na dala-dala nila is papel from the importer to the dealer. So ano pong ibig sabihin nun? Yan ay hindi pa nabebenta sa labas, sa tao, at hindi yan dapat minamaneho sa kalye kasi walang kaukulang papeles. Ano yung kaukulang papeles? Kung brand new, dapat may daladalang sales invoice na valid lang for 7 days. Ayon sa LTO, dahil sa nakita nilang paglabag, nararapat na double reckless driving violation pa ang ipinataw laban sa anak ng vlogger na si James Deacon. Ito pong unang violation, reckless. Yung pong pangalawang violation na reckless, kasi po wala akong kaukulang papeles, registration yung sasakyan. Pagka po ang walang registration yung sasakyan natin, bumili tayo tapos nakalampas na doon, kung may sales invoice, ito wala pong sales invoice. Reckless din yun. Actually, kung ako po, na yung time na po na pagkakahuli na yun, yung pong walang kaukulang papeles na sasakyan, dapat na impound po yun. Iginit din ng hepe ng Land Transportation Office na tama lang ang ginawang aksyon ng nanitang enforcer. Kaugnay naman ang lumabas sa investigasyon ng LTO ngayong araw, magpapadala rin sila ng show cause order para kina Deacon at sa car dealership upang pagpaliwanagin kung bakit nailabas ang sasakyan gayong wala pa itong kaukulang papeles at maging sa enforcer ng Skyway upang kunan ito ng salaysay sa ginawang paninita. So ito, nag-submit din kami ng subpoena kay Mr. Deacon doon sa kanyang anak kung bakit siya dapat magpaliwanag na hindi siya dapat i-charge ng reckless. Kung tutusin, kasi dapat double reckless yun kasi yung sasakyan mo walang papel hindi registered. Tapos ito pang nangyari, kitang-kita nyo naman dito. Samantala, pag-aaralan na rin ng LTO na gawing working days ang maging batayan para sa mga transaksyon sa ahensya. Pag-aaralan po natin yan, pero kasi sa po talaga sa rules, hindi po talaga nakaspecify na working days So calendar days talaga. Kahit sa Supreme Court decisions, kailangan sa civil code, calendar days talaga Pero yung nangyari naman, kung makikita niyo, ang dami pang araw na po pwede kang pumunta. Hindi po Saturday, kasi pumunta sila Saturday Samantala, sa isang post kanina sa kanyang Facebook account, ibinahagi ni James Deacon ang kanyang pakikipagpulong sa Anti-Red Tape Authority o ARTA kasamang isang abogado mula sa LTO. Matapos umano ang mahabang diskusyon, ay sinabi ng abogado na hindi umano official requirement ang ORCR sa pagsesettle ng traffic violation na ayon kay Deacon ay malinaw na paglabag sa ease of doing business law. Benedict Samson, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.
Naresolba na ng Philippine National Police sa tulong ng Internal Affairs Service ang nasa mahigit sa 4,000 kasong administratibo ng mga pulis. Sangkot dito ang nasa 6,000 pulis kung saan mahigit 1,000 ang naalis na sa serbisyo. Ito ang balita ni Lea Ilagan. Importante rito, kapag nagkasala, dapat parusahan. At yun na rin ang sinabi ng ating Chief PNP, zero tolerance for misconduct. Tuloy-tuloy ang mahigpit na internal cleansing na ipinatutupad ng pambansang pulisya sa loob ng Philippine National Police Organization. Sa katunayan, nasa mahigit sa 4,000 kasong administratibo na kinasasangkutan na mahigit sa 6,000 pulis ang nadesisyonan na ng PNP. 1,101 sa mga ito ang Police Commissioned Officer o mga opisyal, 5,229 ang non-commissioned officer at 197 naman ang non-uniformed personnel o NUP. 1,120 na ang inalis sa serbisyo, habang nasa 1,425 na pulis naman ang pinatawan ng suspensyon. Nasa 133 kaso naman ang pinatawan ng parusang demotion. Pinagsabihan naman ang nasa 351 kaso. 37 kaso naman ang binawian ng sweldo, 36 ang pinatawan ng restriksyon, at 51 kaso ang tinanggalan ng pribilehyo. Lahat naman yan ay masasailalim sa isang summary hearing para makita natin yung mga latag ng kanilang depensa at saka yung kanilang argumento. Hindi pwedeng magtuloy-tuloy ang ganitong mga pangyayari, no? Sapagkat ito ang sumisira sa imahe ng Philippine National Police. Hindi naman ito sumasalamin o lumalarawan sa karamihan ng aming kapulisan sa Philippine National Police. Sinabi naman ni PNP Acting Chief Police Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr. na ang naturang bilang ay isang patunay na hindi tinotolerate ng PNP ang mga abusadong tauhan nito. Sa kabila nito, umaasa din ang pinuno ng pambansang pulisya para sa isang disiplinadong police force ngayong 2026. Paalala ni Lieutenant General Nartates sa mga commander at tauhan nito, mahalin ang kanilang trabaho sa pamamagitan ng pagbibigay ng tapat na serbisyo. Babala din ng general sa mga abusadong pulis, hindi sila mangingiming alisin ang mga ito sa serbisyo. Lea Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Patuloy na nakaalerto ang puwersa ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC bunsod ng pag-aalburuto ng Bulkan Mayon sa lalawigan ng Albay. Sa ngayon ay nakataas na sa Alert Level 3 ang Mount Mayon, gayunpaman patuloy na naghahanda ang NDRRMC sa posibilidad pa ng mas malakas sa pagsabog na bulkan. Mula sa Legazpi, Albay, ito ang balita ni Ryan Salatandol live. Ryan, kumusta ang sitwasyon dyan sa Albay at ano-ano ang mga paghahandang ginagawa ng mga otoridad dyan sakaling itaas pa muli ang alert level ng Bulkan Mayon? Yes, Monica, magandang gabi. Maghapon ngang inulan dito sa probinsya ng Albay at pinaghahandaan ngayon ng Office of Civil Defense at National Disaster Risk posibilidad ng pagtataas pa sa alert level 4 nitong Bulkan Mayon kung sakaling pumutok ito. Monica, bagamat nasa alert level 3 pa rin ang mga parametrong ipinakikita ng Bulkan Mayon, ipinagtutos na ng National Disaster Risk Reduction and Management Office na magkaroon na ng plano kung sakaling tataas pa sa alert level 4 ang aktibidad ng Bulkan Mayon. Ang isa sa utos sa atin is paghandaan na in case na itaas pa to alert level 4. So maghanda tayo in terms of manpower, resources, yung mga evacuation centers, and of course yung mga supplies na kailangan in the event na talagang magkaroon ng escalation. Nakabantay din ang national government sa pagsiguro na masusunod ng mga local government unit ang implementasyon ng evacuation effort ng pamahalaan, pati ang talagang pagbabawal ng pagpasok ng mga tao
sa loob ng permanent danger zone ng bulkan. Handa din umano ang pamahalaan sa response operation para matugunan ang pangangailangan ng mga mamamayang apektado ng pag-aalboroto ng Bulkang Mayon. We have the resources, lalo na ngayon, kakaumpisa ng taon. We have fresh funds, we have a new budget na pwedeng gamitin to sustain our operation. So yung last eruption nga or last activity niya 2023, halos umabot ng 6 months yung alert level 3. We were able to sustain that. I am confident, no, with the plans in place. Meron naman tayong mga contingency plan. Samantala dahil sa mga pag-ulang nararanasan sa probinsya ng Albay ngayong maghapon, mahigpit na minomonitor ang posibilidad ng lahar flow at mas sumaba pa ang mararating ng pyroclastic density current o ang makapal na abo na ibinubuga ng bulkan na maaaring makaapekto sa mga lugar na nakapalibot sa Mount Mayon. Itong mga pagulan na ito, maaaring dumami yung mga makadagdag doon sa rockfall events dahil matrigger dahil sa erosion ng tubig. Pwede bumaba din na mas malayo yung abutin ng mga rockfall, mga bato dahil sa pagdaloy ng tubig. Dahil nga yung mga previous eruptions ng ngayon, nagdulot ito ng mga deposito sa paligid ng bulkan, pwedeng maging lahar yun kapag mayroong tayong mga unusual or ganitong mga pag-ulan at mga bagyo sa Albay province. Babala ng mga otoridad, delikado ang pananatili sa loob ng 6-kilometer permanent danger zone, kaya mahigpit ang pagbabantay upang masigurong walang makakapasok sa lugar. Batay sa ulat ng lokal na pamahalaan ng Albay, nasa 822 families na o katumbas ng 3,125 individuals ang nailikas na sa 6 na evacuation centers sa buong probinsya. Sa Tabaco City, 1,399 na ang evacuees, 1,193 sa Malilipot, 439 sa Kamalig at 94 sa Ligao City. Monica, sa ngayon ay nananatili na sa mga evacuation centers itong ating mga kababayan dito sa probinsya ng Albay na sakop nitong 6-kilometer permanent danger zone. At ang Bulkang Mayon, simula alas 12 ng tanghali kanina hanggang alas 4 ng hapon ay nakapagtala ng 16 na pyroclastic density current na pagbuhos nito. Monica, yan muna ang latest live mula dito sa Legazpi City, Albay. Balik sa iyo, Monica. Maraming salamat, Ryan Salatandol. Niyanig ng magnitude 6.7 na lindol ang Manay, Davao Oriental pasado alas 11 ng umaga kanina. Ayon sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology of PHIVOLCS, naitala ang lindol malapit sa lugar na pareho ring niyanig ng magnitude 7.4 noong October 10 ng nakaraang taon. Kanina, naramdaman din ang malakas sa pagyarig sa iba pang bahagi ng Davao City at Sarangani. Sa larawang ibinahagi ni Mac Donnie Polido, makikita na nag-evacuate ang mga estudyante, guro at staff ng University of Mindanao Tagum College. Maging ang mga estudyante ng Ateneo de Davao University ay lumikas din dahil sa naramdamang malakas sa pagyanig. Wala namang naiulat na casualties o pinsala sa mga struktura, suwalit pinag-iingat pa rin ang mga residente sa posibilidad ng aftershocks. Aksidente at hindi sinadya ang pagkabaril ni Iloilo Vice Mayor Amy Paz Lamasan sa kanyang sarili noong December 30. Ayon kay Interior and Local Government Secretary John Vic Remulla, ibinase niya ang konklusyong ito sa recreation ng mga pangyayari, testimonya at pag-usuri sa mga anggulo. We ruled out suicide, we ruled out homicide, and we are now into the conclusion na accident ng nangyari. Nilinaw rin ni Secretary Remulla ang iba pang espekulasyon sa pumanaw na Vice Mayor. Number one, si Vice Mayor ay hindi involved in any way sa flood control. Wala talaga. Number two, she's not involved in any way sa mga projects ng munisipyo at magkasunod-sunod na mayor. There's no political angle in this case ng mayor. Number three, she was not, as far as the family could tell, she was not undergoing depression. She was in good mood and had great plans for the future. Bubuksan na sa publiko bukas ang Apari Kamalanyugan Mega Bridge sa Cagayan matapos ang rehabilitasyon nito.
Samantala, nagbabala ang Davao City Fire District na kakasuhan ng sinumang prank caller na ginagamit ang emergency hotline ng ahensya. Ito ang balita ni Alan Manansala. Sa Luzon, matapos sumailalim sa load testing, nakatakda ng buksan bukas, January 8, ang Aparika-Malanyugan Mega Bridge. Ayon sa Department of Public Works and Highways Cagayan, mahalaga ang load testing upang matiyak ang tibay at kaligtasan ng tulay bago ito gamitin ng mga motorista. Matapos mapasinayaan ay papayagan ng dumaan ang mga motorista sa nasabing tulay. Ang tulay na may habang 2.16 kilometers ay may maximum load capacity na 45 tons at inaasang magbibigay ng malaking ginhawa sa mga residente at biyahero ng una at ikalawang distrito ng Cagayan. Sa Visayas, tinatayang nasa 13.5 million pesos ang halaga ng pinsalang iniwan ng masamang epekto ng amihan sa bayan ng Concepcion, Iloilo, ayon sa lokal na disaster office. Kabilang dito ang 216 na bangkang pangisda na nasira. 44 sa mga ito ang totally damaged, 172 ang bahagyang napinsala mula sa ilang mainland at island barangay. Apektado rin ang 58 bahay sa mga barangay ng Dungon, Pulupina, Loong at Butlog. Sa ngayon ay pinabibilis na ang pamamahagi ng relief goods sa mga apektadong pamilya. Humihingi na rin ang lokal na pamahalaan ng tulong pinansyal para sa mga mangingisda. At sa Mindanao, nagbabala ang Davao City Fire District o DCFD na kakasuhan ang sinumang magtatawag ng peking sunog sa kanilang emergency hotlines. Ito ay matapos magsampa ng reklamo ang DCFD laban sa isang tao na nag-ulat ng umano'y sunog sa bangkeruhan. Ngunit walang natagpo ang sunog ang mga bombero sa lugar. Ayon sa Fire District, may mga hindi pagkakatugma sa ulat at hindi nasa lugar ang tumawag kaya itinuring ito bilang prank call. Paalala ng DCFD, ang mga prank callers ay maaaring kasuhan sa ilalim ng Article 154 ng Revised Penal Code. Dagdag pa, ang ganitong tawag ay nag-aantala sa responde at maaaring magdulot ng takot at guluhan sa publiko. Alan Manansala, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Dagdag kaalaman po. Alam nyo ba, hindi lahat na nangyayari sa buhay natin ay dapat ipinopost natin sa internet. Narito po ang ilang mga bagay na dapat iwasan nating i-post sa ating mga social media. Unahin natin ito, real-time location. Kapag nag-post ka habang nasa biyahe ka pa, abroad o bakasyon kasama ang pamilya, ina-announce mo rin kung wala ka sa bahay mo ngayon. I-enjoy mo muna ang moment, i-post mo kapag tapos na. Isa pa, ang eksaktong sahod at padala. Kapag alam ng lahat kung magkano kinikita mo, tumataas ang expectations, dumadami ang nanghihiram at minsan naiinggit ang iba. Ang privacy, protection yan. Plano sa pera at investments. Magbi-business ako, bibili ako ng lupa, magandang balita, pero mas tahimik ang tagumpay. I-announce kapag tapos na, hindi habang ginagawa pa lang. Isa pa, problema sa pamilya, away, samaan ng loob, problema sa pera, ang trauma ay hindi content. Kapag na-post na, kahit burahin mo, may screenshot na ang buong mundo. Isa pa, reklamo sa boss o kumpanya. Isang post lang, pwedeng mawala ang kontrata, trabaho o tiwala. Ilabas ang sama ng loob sa tamang lugar, hindi sa public feed. Medical at health details. Hindi lahat kailangang alam ang kondisyon mo. Ang kalusugan ay personal. Padala, balikbayan box at malalaking bili. Kapag paulit-ulit, akala ng iba, lagi kang may pera. Hindi mo responsibilidad buhatin ang buong mundo. Utang at financial struggles. Hindi lahat na nagre-react ay tunay na may malasakit. Humingi ng tulong ng pribado. Igalang ang sarili sa publiko. Isa pa, private moments ng mga anak. Grades, disiplina, health issues, protektahan ang dignidad at privacy ng mga bata. At ika-10,
Emotional posts. Kapag galit, lasing o sobrang lungkot, ito ang mga post na madalas pinagsisisihan. Magpahinga muna bago mag-post. Kaya po, kapag hindi alam ng lahat ang lahat, mas payapa ang isip, mas mabilis ang progreso at mas malinaw ang direksyon. Sana po may natutuhan kayo at laging tatandaan, mapalad po ang tao na nakakasumpong ng karunungan at ang tao na nagtatamo ng kaunawaan. Yan, Monica, congrats natin yung mga pumasa sa bar examinations. Talagang nagsunog ng kilay ang mga yan. Isa dyan yung aking kaibigan. Oh, congrats. Si Attorney Jojo Tomaro. Yan. Finally talagang attorney na sila officially. Manunumpa na lang sa February. Ayun pala, yun talaga yung parang Dante. last. Pero Dante. formality na lang din naman syempre. yun dahil talagang yung bar exams ang inaabangan ng lahat. Talaga naman pumasa nakalagay na doon talagang attorney na yan. Alam mo, minsan akong nung college days ko, minsan ako nagstay sa dorm, may nakasama akong nag-aaral for bar exams. Para talaga silang mga, hindi ko naman sinasabing lahat, Kakaibang no? Hindi, pero para silang mga ermitanyo ba, na hindi Ermitanyo? lumalabas sa kwarto at nag-aaral talaga sila halos all day. Kasi nga parang ang haba-haba nung kailangan nilang i-review. Although may mga nakakapasa naman na chill lang din. Si Attorney Jojo hindi ganun Labas ng labas Yan yung mga talagang gifted, bright and gifted na matindi ang memory. Sa labas na labas kasi meron silang pag kami mga public services, ibibigay sila ng mga katulong sila ng mga parang tumutulong na doon sa mga abogado na rin. Ayun. So kumbaga nahahasa through practice yung kanyang nalalaman. So congratulations po sa ating mga bagong lawyers at sana tama yung sinabi doon sa SOT kanina na most of them will give back to the Philippines, to our country. We're looking forward to that. Yan. Narito naman po ang ating mga kausi ngayong araw po ng Miyerkules. Salamat po at shoutout kina Abdul Wahid, Marilu Silvestre at Dondon Marfil. Gayon din kay Francisco Benzon, Apolinaria Cerdeña at Frank Nedea. Samantala mga kasambahay, kung may mga istorya po kayong nais balikan sa Ito Ang Balita, pwede niyo po ito muling mapanood sa aming mga official social media account. Magtungo lamang po sa UNTV News and Rescue YouTube channel at i-click ang subscribe button. Gayon din sa aming Facebook, Instagram, X at TikTok accounts. Mapapanood niyo rin po dito ang iba pang news programs ng UNTV. Pati na ang iba pang video ng nag-iisang public service channel. Kaya subscribe, like, and share. Narito naman ang salita ng Diyos na ating sandigan mula sa aklat ng mga awit. 119:165 na nagsasabi, dakilang kapayapaan ang tinatamo nila na nagsisiibig ng iyong kautusan at sila'y walang kadahilanang ikatitisod. At yan ang naging kabuuan ng ating balitaan ngayong gabi. Aming inilahad ng buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Kayo po'y makapagtitiwala ng aming nakita at narinig ang aming ibinabalita. At dito po sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang gabi po.